Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Good job everyone! Lumapit sa amin si Direk at mahinang tinap ang likod ni Jeremy. This is our last shoot for this week. Siguro naman, nasabihan na kayo ng mga manager ninyo. Nasa Barcelona ang net set natin at ito ay sa susunod na linggo na. Sabi sa amin ni Direk at palipat-lipat na tiningnan kami ni Jeremy. Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni Princess ang tungkol dito? Ayos na po. Sinabi sa akin kagabi ni manager ang tungkol dyan. Sagot naman ni Jeremy. Buti pa yung manager niya. Hays. Okay, let's call it a day. Magkita na lang tayo next week at good job sa inyong dalawa ngayong araw. Nagpaalam sa amin si Direk kaya naiwan kaming dalawa ni Jeremy. Kinuha ko ang handbag ko saka nagpaalam na din sa mga katrabaho ko. Mauna na po ako. Mag-ingat na lang po kayo sa pag-uwi. Sabi ko sa kanila at nagpaalam din naman sila sa akin. Free ka ba today? Dinig kong tanong ni Jeremy kaya napatingin ako sa kanya. I mean, gusto lang sana kitang... Pasensya na ha, may gagawin pa ako eh. Rason ko sa kanya. Busy ka nga pala. Mahina niyang sagot, tsaka tumalikod. Feeling ko pinapakonsensya niya ako. Pero dahil wala akong konsensya, tumalikod na din ako at umalis. Bahala siya sa buhay niya. Pagkatapos niya magsungit-sungitan kanina sa set, eto siya ngayon at mas maamo pa sa tupa. Damn! I can't believe that I was rejected by glamorous superstar Danica Atienza. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Jeremy. Bala ko na sanang pumasok sa kotse ko kaso may asungot na nakabuntot. Did someone ever force you to believe it? Pambabara ko sa kanya saka nilagay sa passenger seat ang bitbit kong handbag. Hay naku! Ilibre mo na lang ako, love. Love? Taka kong tanong sa kanya. Oo. Love in short for love team. Leading man mo ako, di ba? Kaya natural lang na tawagin kitang love. Dahil masyadong mahaba pa kapag love team. Kunot-no ko siyang sinundan ng tingin, lalo na nang pumasok siya sa passenger seat ng kotse ko. Inilipat niya sa backseat ang handbag ko at inayos pa nito ang pagkaka-seatbelt sa kanya. Nagpapakapiling close ka ngayon? May malapit na cafe dito. Suggest niya pagkapasok ko. Alam mo yung flat white? Tanong pa niya pero hindi ko siya sinagot. Inayos ko na din ang seatbelt ko bago pinandar ang engine. Lead the way. Walang ganang utos ko at sinunod naman niya ako. Pagkarating namin sa flat white, nauna na siyang bumaba sa akin at pumasok sa loob. Napaka-presko. Hay, bulong ko bago lumabas sa kotse. Kinuha ko lang ang wallet ko saka pumasok sa loob. First time mo dito? Napaupo ako kaharap ng inuupuan ni Jeremy. Hindi ko siya sinagot at iginala lang ang tingin sa kabuuan ng cafe. Simple yet elegant. Wala din masyadong tao, kaya kampante akong tumambay muna dito. Anong gusto mong? Ikaw nang bahala. It's my treat. Anyway, putol ko sa sasabihin niya. Puro ko dalang kasi ang alam. Excuse me, tatawagin ko lang ang waitress. Tumayo siya at umalis. Sinundan ko siya ng tingin
hanggang sa makapunta siya sa counter. Nakita kong tinignan niya ang menu book at kinausap ang isang waitress. Napadungo na lang ako sa labas dahil glass wall naman itong cafe. "Excuse me, pwedeng makiupo?" Napabaling ako sa lalaking nasa harap ko. Nakayuko ito na para bang nahihiyang kaharap ako. "May sayad ba to? Sa dinami-dami ng pwedeng upuan?" Dito niya pa talaga naisip umupo. "Oo naman po, dito po kayo umupo." Masigla kong sagot at pinagugutan pa siya ng upuan sa tabi ko. "Thank you." Utal na naman niya. Ba't pa na yung utal niya? "Teka, you looks familiar." Nakanguso kong sabi at tinitigang mabuti ang lalaki. Kaso nakayuko siya kaya hindi ko masyadong makita ang mukha niya. "Sigurado akong nakita na kita," sabi ko pa. Mas lalo siyang napayuko kaya hinawakan ko ang baba niya at pinaharap sa akin. "Sabi ko na nga ba at kilala kita. Ikaw yung extra kanina, di ba? Hindi na masakit ang paa mo? Anong ginagawa mo dito?" Magkasunod kong tanong sa kanya. "Siya yung extra kanina sa set." Napadaan lang po ako dito. Tapos nakita kita. Kaya pumasok ako." Nauutal na naman na sabi ng binata. Gusto ko sanang matawa dahil nagmumukha siyang batang nahihiya sa inaakto niya ngayon. Pero ang cute. "Bakit ka nauutal? Hindi naman ako nangangain ng tao." Hirit ko at tuluyan niyang napatawa. "Huwag ka kasing yumuko para makitang mabuti ang kagwapuhan mo." Natatawa kong usal at nakita ko namang namula ang magkabila niyang tenga. Ang sarap isa ko nito. "Ano nga pala ang pangalan mo?" Tanong ko sa kanya nang matapos ako sa katatawa. "I'm Aaron. Aaron po." "Danica Atienza." Inilahad ko ang kamay ko para makipag-shakes hand at nahihiya naman niyang inabot ito. "It's nice to formally meet you." Dagdag ko pa. Hindi na siya sumagot kaya hindi na din ako nagsalita. Baka akalain pa nitong daldal kong artista pero yun naman talaga ang totoo. "I'm a fan." Napatingin ako sa kanya at maya-maya pa'y nakipagtitigan na din siya sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na ang ganda pala ng mga mata niya. Masyadong mahaba ang pilik mata niya para sa isang lalaki. At sobrang kapal ng kilay nito na bumabagay naman sa kulay niya. You might think na baliw ako kasi I did everything para lang maging extra sa movie mo. Lahat na ng maisip mong magagawa ko ay ginawa ko na para lang makita kita sa malapitan. Hindi ko alam kung anong isasagot sa pinagsasabi niya. First time ko maka-encounter ng lalaking fan in person. I mean, may mga nakilala naman akong fanboy during fan meet ko dati, kaso hindi yung ganito. "Thank you for being a fan of mine." Patanong kong sagot sa kaniya. Hindi ko talaga alam ang sasabihin. Swear. "I hope if you don't mind, can I be friend with you?" "Oo naman." Simple kong sabi, saka ngumiti. Idadagdag ko na naman to sa friend list ko. "Can I get your number?" Pag-aalinlangan niya. "Ang bilis ha. Alam ko na yung mga ganitong style eh. Kunwari fan daw, tapos trip lang palang kunin ang number ko. Sinong niloloko niya?" As much as I wanted to give you my number, but... Oh my God! Is this for real? Danica Atienza is in the house? Napatili ang isang babae, saka nagmamadaling lumapit sa akin. I can't believe this. Mas maganda ka sa personal. Nakipag-shake hands siya sa akin at nailang naman ako napatingin sa kamay niya. Thanks for the compliment. Bakit ang dami ko naman yatang fans ang sumusulpot ngayon? I'm Clarice de Guzman, the owner of this shop. Pakilala niya sa sarili niya.
May bagong bukas din akong butik. Alam mo yung Clarice Clothing Choice? Pagmamayari ko rin yun. Feeling ko, lumapit lang to sa akin para magyabang. Halos lahat ng mall sa Pilipinas ay pagmamayari naman ng pinsan kong si I still have meeting with board. Kailan mo ba ako balak paalisin? Napadungaw ako sa lalaking kakapasok lang sa entrance. Pagkakita ko sa mukha niya, ay bigla akong napabitaw sa babae nagngangalang Clarice saka kinuha ang minubok sa table at itinakip ito sa mukha ko. Anong ginagawa niya dito? Huling kita ko sa kanya ay noong hinatid niya kami ni Rachel sa bahay. Tapos nakakahiya yung ginawa niyang, basta. Danica, my love, ayos lang ba sa'yo ang... Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na may kasama ka? Mas lalo kong isiniksik ang mukha ko sa minubok nang marinig si Jeremy na nagsalita. Mabubuking na ba ako? Jeremy Johnsy? Muli na namang napatili ang babae na nakipagkamayan sa akin kanina. It's my pleasure to meet you. Ang gwapo mo. Mas lalo siyang napatili. Kailan ba siya matatapos sa kakatili? Take off that minuvok. I guess someone is talking. Pero bingi-bingihan mode muna ako ngayon. Tatanggalin ko lang tong nakatakip sa akin kapag umalis na siya. Love, bakit tinatakpan mo ang mukha mo? Tanong naman ni Jeremy, kaya inis ako napapikit. Bakit ang ingay nito? Bagay sila magsama ng babaeng ito dahil puro tili ang alam. Love? Dinig kong tanong ni Nathan at bigla na lang natanggal ang minubok na nakatakip sa mukha ko. May endearment kayong dalawa, tapos tayo wala. Napaupo siya sa kaharap kong upuan at matilim akong tinitigan. I want you to think of an endearment better than love. What the fuck? Paano naging endearment ang Katagan Love Team? I want you to think of an endearment better than love. Hay nako. Nothing's better than love. Sagot ni Jeremy at lumapit sa katabi kong upuan. Anong ginagawa ni Extra dito? Tila nagulat naman siya na makita niya si Aaron na nakaupo sa tabi ko. Doc Aaron, anong ginagawa mo dito? Napatingin man ako kay Clarice na magsalita siya. Doc, magkakilala kayo ni Miss Danica? Tanong pa niya at tiningnan din ako. Magkakilala sila ni Extra? Hindi sa crush mo ano? Pang-aasar ni Clarice at nakita ko namang pinangmulhan naman ng tenga si Extra. Ay, lumalive-live na ngayon si Doc. Dagdag pa niya at sinundot sa tagiliran si Extra. Okay, mukhang close nga sila. Kumuha ng upuan si Clarice sa kabilang table at dinala sa table namin. Pang-apatan lang kasi tong table namin. Actually, nagkita lang kami kanina sa set while nag-shoot kami sa movie na ipapalabas this coming December. Sabi ko kay Clarice na makaupo siya. Ayaw ko na naman siya lang ang magmumukhang madaldal dito. Talaga? May new movie ka na naman? Hindi makapaniwala niyang tanong, kaya napatawa na lang ako ng mahina. Sana wag mo munang ipagkalat dahil hindi pa nagpalabas ng article ang management regarding sa new movie ko. Nakangiti kong sabi. I can't wait. For sure, maganda na naman to. Lalong-lalo na at kasama mo pa si Jeremy Johnsy. Tuwang-tuwa siya at bumalakpak pa. Teka, paano nasali sa set nyo si Doc Aaron? Don't tell me na may special exposure. Naging extra siya kanina. I caught her. Extra? What do you mean? Extra character. Napahagalpak siya ng tawa na para bang kaming dalawa lang ang nag-uusap dito. At wala siyang pakialam sa kung ano man ang maging reaksyon na nakakita sa amin. Seriously? Ang anak na may-ari ng Villaflor Hospital ay nag-apply as an extra sa movie mo? Seryoso ba to?
Muli naman siyang napatawa, kaya pilit na lang akong ngumiti. Ganito ba talaga to? O baka naman sinapian lang siya ngayon, kaya parang walang bukas kung makatawa. Hay, sorry for my act. Paumanhin niya at nagpigil pa din ng tawa. It's just that, hindi lang ako makapaniwala na naging extra tong si heart surgeon. Alam mo na, matagal ko na siyang kilala at mahiyain to na laging babad sa working place niya. Nagulat lang ako nang sabihin mong naging extra siya sa movie mo. Dagdag pa niya. Tiningnan ko si extra at kasalukuyan itong nakayuko. Siguro, nahihiya na din siya dahil sa kadaldala ng kaibigan niya. Excuse me? Lumapit ang waitress sa amin at inilapag sa table ang tray at paisa-isang nilagay ang in-order yata ni Jeremy. Enjoy your food po. Nakangiti nitong sambit saka umalis. I really can't believe na pumupunta ka pala dito sa kape ko. Kung nalaman ko lang sana dati na pumupunta ka pala dito. Stop talking. They're not even interested sa pinagsasabi mo. Putol ni Nathan sa kanya, dahilan para mapairap ito. Dun ka sa kabila umupo. Ako ang tatabi kay Love. Napabaling naman ako kay Jeremy nang pinalipat niya sa kaharap niyang upuan si Extra. Calling her Love when you both have no label is not a good habit. Parang nangaasa namang tong si Nathan na siyang ikinainis ni Jeremy. Are you picking some fight? Don't get the wrong idea. Pakul na sagot ni Nathan, sabay kumuha ng lemon tea na in-order ni Jeremy at ininom ito. One of the worst tea I ever tasted. Walang emosyon niyang sabi pagkatapos uminom at saka tiningnan si Clarice. Di ba may meeting ka pa with Ward? Bakit hindi ka nalang umalis? Para mawala naman ang bad vibes dito. Asar na tanong ni Clarice at kinuha sa kanya ang lemon tea. Sino ba naman ang hindi maasar? Harap-harapang inuusulto ni Nathan ang kape niya, kaya malamang-lamang baka sumabog to sa inis. Bumaling si Nathan kay Jeremy at maya-maya'y napatingin sa akin. We've never seen each other for weeks. Tapos malalaman ko na lang na may tumatawag sa yung Love. Matalim ang mga mata niyang tinitigan ako. Anong pakialam niya? Puro ko dalang ang alam without knowing na love team ang ibig sabihin ni Jeremy every time na tinatawag niya akong Love. Hay naku, naghahanap ka ba ng away? I'm not talking to you. Ba't ka ba sagot ng sagot? Pagalit na sigaw ni Nathan kay Jeremy nang balakin itong magsalita. Ewan ko ba? Bigla yata akong natameme sa lalaking ito. Yeah. Bakit mo sinisigawan si Jeremy? Medyo napasigaw na din si Clarice. Napatayo si Nathan at lumapit sa gawi ko. Let's go! Maikli nitong sambit at hinawakan ang braso ko. Teka, saan naman niya ako dadalhin? Ano ba talaga ang problema mo? Napatayo na din si Jeremy at tila handa niyang patulan si Nathan dahil mukhang napuno na din ito. You're messing with my girl. Fuck. That's my problem. Kunot na akong napatingin kay Nathan at pinagtaasan siya ng kilay. Did I heard it right? Nakita kong napatakip naman ng bibig si Clarice at nanlaki ang mga matang tumayo. You mean? Oh my gosh. Napatili naman siya na parang ewan. As far as I know, Danica is... If I see you right next to my girl, the second time around, make sure to clench your teeth and ready for my punch. Seryoso niyang sabi, sabay hila sa akin. Subukan mong lumapit sa lalaking yon. Sisiguraduhin ko, hindi lang pagmumukha niya ang masisira ko. Magkasalubong ang kilay niyang tiningnan ako at masinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ko. Bago pa man kami makalabas sa cafe, bumaling ulit siya sa table namin saka nagsalita na naman. One thing, please refrain from calling my girl using your stupid endearment. Hindi nakakatuwa. As if naman,
na natutuwa ako sa pinagagawa niya. Nagpapakapiling boyfriend tong si Kabit. Humanda ka sa akin mamaya. Sa pinakikitang kilos ni Nathan kay Danica, totoo na kaya na may nararamdaman na siyang pagmamahal dito? Muli kaya bumalik ang pagmamahal nila na nabuo na sa limot? At paano pag nalaman ng lahat na si Nathan ang totoong ama ni Rachel? Yan ang ating tunghayan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!